Nagmamadali si Isabela na makasakay sa plane at hindi pa lubos na magaling ang katawan niya. Kaya hindi siya kumain ng dinner at maagang humiga matapos uminom ng gamot. Ang ilaw mula sa lamp at ang anino ng halaman sa courtyard ay sumabay sa ilaw ng buwan. At lahat ng yun ay makikita sa bintana. Biglang gumalaw ang handle ng bintana at gumalaw din ang kurtina. Biglang binuksan ni Isabela ang mata niya. Isang anino ang lumabas sa likod ng kurtina sa madilim na paligid. Sino yan? Inabot ni Isabela ang switch at pinindot. Sa mahinang dilaw na ilaw, nakita niyang mainit at gwapong mukha na sobrang pamilyar sa kanya. Sino pa ba bukod sa akin? Almaro McBride. Bakit hindi mo pa rin tinitigilan yung habit mo na umakyat sa higaan ng iba sa kalagitnaan ng gabi? Nakahinga ng maluwag si Isabela. Hindi dahil sa hindi pa siya tulog, pero mababaw lang ang tulog niya. Kaya kahit maliit na galaw ay nagigising siya. Kusang humiga si Almaro, nagkumot, tumagilid. Inalalayan ang ulo niya gamit ang kanyang kamay. At mahinang ngumiti. Hindi ako makatulog kapag wala ka. Hindi nilabas ni Isabela ang kamay niya. Sa kumot dahil nakasuot lang siya ng night dress at mayroong mababaw pero halatang surgical scar sa kamay niya. Dumapo ang tingin ni Almaro sa scar removing cream at iron supplement sa bedside table. At dumilim ang mata niya. Anong ginagawa ng mga gamot na yan dito? Tumingin si Isabela doon at agad na nag-isip ng palusot. Hindi yan sa akin, kay Maddie yan. Hinila siya ni Almaro at dinikit ang labi niya sa tenga ni Isabela. Talaga? Hindi niya mapigilang hawakan ang damit ni Almaro. Sumigla siya sa mahinang amoy ng shampoo niya. Almaro, huwag! Aray! Napasinghap siya sa sakit ng hawakan ni Almaro ang sugat niya. Agad na hinawakan ni Almaro ang kamay niya at nakitang maikli pero malalim na surgical scar na 1 pulgada ang layo sa palapulsuhan niya. Masakit! Nataranta siya sa mahinang daing ni Isabela sa sakit. Binaba niya ang ulo niya, tinalikan ng sugat niya sa kamay. Napatigil si Isabela, bumilis ang tibok ng puso niya. Hininaan niya ang kanyang boses. Masakit pa ba? Kumibot ang pilik mata ni Isabela. Bigla siyang yumakap, sinandal ang ulo sa dibdib niya at tumawa. Biglang hindi na masakit. Hinalikan ni Almaro ang tuktok na ulo ni Isabela at nilagay ang palad sa likod niya. Matulog ka na. Parang mas mabilis dumating ang antok kay Isabela kapag katabi niya si Almaro. Hindi nagtagal nakatulog siya sa mga bisig niya. Pero hindi natulog si Almaro. Kinuha niya ang phone niya at nagpadala ng message. Matapos nun, ibinaba niya ang phone at muling niyakap ang taong mahimbing na natutulog sa mga bisig niya. Kinaumagahan, bumaba si Isabela at nakagawa ng naalmusal ang mga katulong. Pumunta siya sa dining table at naupo. Wala na si Almaro nang magising siya. Mukhang umalis na siya bago pa man lumiwanag. Pumasok si Maddie, nakasuot siya ng bluish gray, windbreaker at nakadamit pang androgynous. Walang ekspresyon na maliit at maganda niyang mukha. Ma'am, nahuli namin ang kahina-hinalang lalaki sa labas ng gate. Nagulat si Isabela nang dalhin ng mga bodyguard ang lalaki. Hawak nila ang lalaki. Naisip niya na si Isabela ang may-ari ng state dahil siyang nakaupo sa lamesa, kaya sinabi niya sa kanya, "Hindi ako masamang tao. Nandito ako para makita si Miss Taylor." Napakunot si Isabela dahil sa pagdududa. "Kilala ba kita?" Tiningnan siya ng lalaki. "Ikaw ba si Miss Taylor?" Sumagot si Isabela. "Ako nga. Isa ako sa mga tauhan ni Mr. Gonzalvo. Pumunta ako rito dahil narinig ko na nakatira si Miss Taylor sa Easton State. Nandito ako para kay Sir Gonzalvo." Biglang napatayo si Isabela nang bagitin ng lalaki. "Si Gonzalvo, nasaan ang lolo ko?" "Buhay pa siya, pero hawak siya ngayon ng iba," sagot ng lalaki. Tumingin si Isabela kay Maddie at agad niya naintindihan ang ibig sabihin at lumapit siya sa lalaki. "Anong ebidensya mo para patunayan na tauhan ka ni Sir Gonzalvo?" "Nasa bulsa kong singsing niya." Dinukot ng bodyguard sa likod niya ang kanyang bulsa at nakita ang golden ring na may simbolo ng mga Delora na nakaukit doon. Kinuha ni Maddie ang singsing sa bodyguard. Tinignan yun at lumapit kay Isabela. Tunay ito. Kinuha ni Isabela ang singsing. Naalala niya na may suot niya na golden ring ang lolo niya. Imposible na hindi ito alam ng mga nasa Stoslo. Tumingin ang butler doon at tumango. Lumapit si Isabela sa lalaki at tinanong, "Sinong dumukot sa lolo ko? At anong kalagayan niya ngayon?"
Na-injure si Sir Gonzalvo. Nang araw na inatake kami, ang mga David ang may kagagawa nun. Nagawa ng iba sa amin na mailabas si Sir Gonzalvo sa sasakyan, pero may nakasalubong kami ng ibang grupo habang tumatakas kami. Lahat kami na-injure at hindi makalaban. Kaya nakuha nila si Sir Gonzalvo. Pero bago pa nila makuha si Sir Gonzalvo, binigyan niya sa akin ng singsing at sinabing kailangan kong mahanap si Miss Taylor. Malinaw at maayos sa sagot ng lalaki at hindi siya mukhang nagsisinungaling. Na para bang pinagdaanan niya talaga ang nangyari doon. Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang singsing. Sinong mga taong kumuha sa kanya? Napabuntong hininga ang lalaki at sinabing, hindi ko kilalang mga tao na yun. Pero mukhang hindi sila galing sa Stoslo, hindi rin sa Morwich. Nung una gusto ko talagang balikan ng mga Delorha, pero naisip ko na mga David at ang mga tauhan ng Prince Charles ay palihim na hinahanap si Sir Gonzalvo. Dahil doon, nagtatago ako at nagtatanong hanggang sa nalaman ko na nakatirang apo niya sa Stonegate. Kaya nandito ako. Mahigpit na nakatikom ang labi ni Isabel at nagtanong lang. Matapos ang ilang sandali, bukod sa pag-utos sa'yo na ibigay sa akin ng singsing, ano pang sinabi ng lolo ko? Napabuntong hininga ang lalaki at sinabing, wala nang iba pang sinabi si Sir Gonzalvo. Sinabi niya lang na ibigay ko sa iyong singsing. Inutusan ni Isabel ang mga guard na palayain ng lalaki. Tumingin si Maddie matapos umalis na lalaki. Gusto mo bang sundan ko siya? Hindi. Umiling si Isabela. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Kahit si Edward at mga tauhan ni Almaro ay hindi malaman kung nasaan ang lolo niya. Kahit papaano'y may patunay na buhay pa ang lolo ko. Kaso lang hindi ko alam kung anong kalagayan niya at kung sino-sino may hawak sa kanya. Hindi yun mula sa Metropolis. Hindi rin pinadala si Prince Charles. At hindi rin ang mga tauhan ni Almaro. Posible kaya na may iba pa? Sa East Island Villa, may ibinulong si Sam kay Almaro. Napatigil ang kamay ni Almaro na nagtitingin ng mga dokumento at bahagyang umangat ang talukap niya. Sigurado ka ba? Hindi maaring peke yun? Nakabantay ang mga tauhan natin kay Joshua Peterson at nalamang malapit na siya sa mga tao sa Yarramur nitong mga nakaraan. May naisip si Sam at dinagdag na wala kay Charles ang finance minister niya na si Liam at ang ekonomiya ng hukbo niya ay malaki rin ang nawala. Dagdag pang gulo dahil sa koneksyon ni Judah sa virus. Intentional na pinipigilan ng mga Gordon si Charles. Hindi niya kaya yun na mag-isa. At kung hindi siya nakakuha ng suporta mula sa Yarramur, hindi siya magkakaroon ng pera para hawakan ang negosyo ng antibodies. Gumastos na malaking halaga ng pera si Charles para makuha ang mga kailangan sa pagde-develop ng vaccine. Dahil gusto niya rin pigilan ang malaking gulong ginagawa ni Judah. Kung tutuusin, naloko ng mga David ang publiko sa peke nilang bakuna. Nagalit doon ang publiko dahil may nagpapanggap na Solomon at gumawa ng vaccine. Paniguradong bibili ang mga taong naniniwala sa reputasyon ni Solomon. Kahit ano pang maging epekto ng bakuna, kahit na peke yon, ang taong haharap sa galit ng publiko ay ang totoong Solomon at hindi ang impostor. Pero kung totoo ang vaccine, malaki ang kikitain ni Charles at malilinis niya ang pangalan niya mula sa pagkakaroon ng relasyon sa mga David. Makukuha niya pag-iisikat at mayaman. Sa madaling salita, nakaplanong pagbabalik ni Charles sa vaccine. Hindi makagalaw ang labi ni Almaro at ang mga daliri niya tinatapik ang mesa. Hindi makikisaling mga tao sa Yarramur nang walang dahilan. May rason kung bakit ganun ang desisyon nila. Magpadala ka ng tao na magbabantay sa kanila sa ngayon. May kumatok sa pinto ng study. Lumingon si Sam. Ano problema? Mr. Thompson, may tao sa labas na nagsasabing siya si Miss Moore. Hinahanap niya si Mr. McBride. Gusto niya raw makita ang kondisyon ni Mr. McBride. Dinala ng bodyguard si Valeria at paramedic na kasama niya. Nang makapasok sa study, nakaupo si Almaro sa executive chair habang nakatayo sa gilid niya si Sam. Nahawak ang kamay at nakalagay sa harap ng tiyan. Nabaling ang tingin niya sa medical suitcase na dala ng paramedic. Kailangan ko munang makitang laman yan para sa seguridad. Ngumiti si Valeria, tumango at sinabihan ng paramedic na buksan ang medical suitcase niya. Walang ibang naroon bukod sa ilang syringe at gamot. Tumingin si Valeria kay Sam. Gusto ng teacher ko na kumuha ng dugo kay Mr. McBride para i-test. Baka maaaring bigyan kami ni Mr. McBride ng dugo niya. Tinignan siya ni Almaro, hindi tumanggi sa sinabi niya at minginang sumagot. Sige. Lumapit ang paramedic at sinabihan si Almaro na itaas ang sleeve niya. Ginawa ni Almaro ang sinabi niya at inupi ang sleeve niya hanggang siko.
Gumamit ng elastic band ang paramedic para itali ang braso niya. Hinihintay na lumitaw ang ugat sa kanyang braso. Tinanggal niya rin ang band matapos matusok ang karayom sa braso at isang tube ng dugo ang nakuha. Tapos na. Kinuha ng paramedic ang dugo ni Almaro at nilagay sa vial ng medical suitcase. Tinignan ni Valeria ang maputla si Almaro at makikitang kakaibang ekspresyon sa mata niya. Pero nang tingnan siya ni Sam, naging kalmado na siya ulit at tinanong, "Kamustang pakaramdam mo nitong nakaraan, Mr. McBride?" "Ayos lang." Inayos ni Almarong sleeve niya at tumupo ng maayos. "Miss Moore, maaari ba kami magkita ng teacher mo?" Nagbago bigla ang ekspresyon ni Valeria. "Pasensya na, hindi ko alam kung papayag ang teacher ko na makipagkita. Assistant niya lang ako at wala akong dapat sabihin sa ganyang bagay." Matapos sabihin yun, inangat niyang kanyang tingin at ngumiti. "Huwag ka mag-alala, Mr. McBride. Interesado lang ang teacher ko sa research niya. Pasyente ka lang para sa kanya." Walang sinabi si Almaro. Hindi mabasang madilim at misteryo niyang mata. Nagsimulang magtaka si Sam matapos umalis ni Valeria kasamang paramedic. "Bakit nila kailangan ng dugo mo? Siguro may gusto siyang malaman." Malamig ang mata ni Almaro. "Dahil interesado sila dito, natural lang sa akin na sabayan sila hanggang sa matapos itong gulo." May naisip si Almaro at sinabing, "Magutos ka ng titingin sa background ng babaeng Valeria Moore ng pangalan." Background niya? Bahagyang nagulat si Sam pero nakita niya lang sa mata ni Almaro ay lungkot at sama ng loob. May malalim na ekspresyon sa mukha niya na hindi maipaliwanag ni Sam. Sumagot si Sam, "Sige, iimbestigahan ko siya." Nakatanggap ng tawag si Almaro kay Isabela at tumawa matapos lumabas ni Sam. "Namiss mo ba ako?" Nangasar na sumagot si Isabela. "Oo, nagising ako kaninang umaga at hindi kita nakita. Mukhang umalis ka nang walang paalam. Akala ko panaginip lang yung nangyari kagabi." Naningkit ang mga mata ni Almaro habang nakatitig sa dokumento sa kanyang desk. "Pumunta ka sa lugar ko kung mismo ko. Hihintayin kita sa villa." Matapos ang 10 minuto, lumabas si Isabela sa study door na naka-burgundy textile dress na may stand-up collar. Maluwag, mahaba ang manggas na umabot sa kanyang palapulsuhan at antique silver copper na kwintas na merong asul na diamond. Nakasuot din siya ng barret na pareho ang kulay at mahaba niyang itim na kulot na buhok sa kanyang kaliwang balikat na nagpailigante sa kanya at kaakit-akit. Malamig at sopistikada ang kanyang pag-uugali, kasing puti ng snow ang balat niya at ang mukha niya ay bagay sa kanyang retro dress. Lalo na ang kulay ng burgundy na bumabagay sa kanyang ganda. Diretso lang ang tingin sa kanya ni Almaro at nag-aalangan siyang alisin ang kanyang tingin. "Nakasuot ka ng napakagandang dress, inaakit mo ba ako?" Bahagyang ngumiti si Isabela. Tumigil sa harapan niya, sumandal at tumitig. "Kung ganun, Mr. McBride, handa ka ba sa pang-aakit ko? Hindi na ako makapaghintay." Hinila siya ni Almaro at pinaupo sa kanyang hita. "Pinangunahan mo ko, kaya may nangyari siguro sa malaki." Nang makita na alam ni Almarong pakay niya, kaya tumalikod si Almaro para tingnan siya. "May balita na ako tungkol kay Lolo." Naningkit ang mga mata ni Almaro, nagpatuloy si Isabela. "May inutusan si Lolo na dalhin ang singsing niya sa akin, pero hindi alam ng tao na yun kung nasan siya. Ang alam niya lang ay hawak pa rin siya ng iba." Napapikit si Almaro. Mukhang may naglipat sa kanya sa ibang lugar. May nakitang mga clue ang tauhan ko noon, pero ngayon halos magulo na ang lahat. "May nakitang clue ang mga tauhan mo?" Nagulat si Isabela. Hinawakan ni Almarong ilang hibla ng buhok ni Isabela. Base sa huling impormasyong natanggap ko, hawak siya sa maliit na bayan na kilala bilang Lowestoft. Bahagyang napakunot si Isabela. Tiningnan siya ni Isabela. Pero nakaalis na sila sa lugar na yun nang makarating kami. "Almaro, yung mga tao ba na yun ay may kinalaman sa mga leftist? Meron siyang masamang pangitain ng ilang mga insidente ay mauulit pa." Kinulong siya sa yakap ni Almaro. "Pinatay na sana nilang lolo mo kung yun talagang plano nila. Wala nang rason para itago pa siya. Bukod pa roon, wala nang lakas ng loob si Charles na kumilos dahil sa masamang kinalalagyan niya ngayon." Bumaba ang tingin ni Isabela. Sa bagay, ang katotohanang iniimbestigahan si Liam at ang mga nabunyag sa nangyari noon na kagagawa ng mga David sa vaccine development ay sapat na rason para bigyan ng paghihirap si Charles. Kahit na nasa kanya pa rin ang mga major underlings na sina Joshua at Guillermo.
Binabantayan sila ng Bureau of Investigation na nagpapahirap para kay Guillermo makisali. At isa pa, kailangang makabawi ni Joshua sa malaking na walang pera sa kanila. Dahil doon, imposible para sa kanila magkaroon ng oras at lakas para asikasuhin ng lolo ko. At sabi ng lalaki nang kumuha kay lolo hindi taga Stoslo o Morwich. Mr. McBride, nakita ko. Tinulak ni Sam ang pinto agad na tumayo si Isabela sa pagkakayakap sa kanya ni Almaro. Saglit lang nanatili sa kanyang mainit at malambot na katawan bago sila istorbohin ni Sam. Hinawakan ni Almaro maliit niyang kamay sa ilalim ng desk na hindi binabagong ekspresyon niya. Anong nakita mo? Nakita ko si Valeria Moore na sumakay sa sasakyan sa intersection. Tinignan kong lalaki sa loob ng sasakyan. Si Sweet White. Napakunot si Almaro. Ang mukha niya ay parang madilim na kalangitan na natatakpan ng makapal na ulap. Mailap ang kanyang emosyon. Nagdududang tumingin si Isabela at tinanong, Valeria Moore? Sino si Valeria Moore? Bahagyang nabigla si Sam. Estudyante ni Solomon. Yung babae kahapon? Valeria Moore ang pangalan niya? Nagulat si Isabela. Saglit na natulala at kalmadong tinanong. May impormasyon ka ba tungkol sa kanya? Kalmadong ibinigay ni Almaro ang dokumento sa kanya. Kinuha yun ni Isabela tinignan habang madilim ang ekspresyon. Valeria Moore, graduated from Turner Institute of Art. Kaukasya ng tatay at ang nanay ay may Oriental origin. Lahat ng impormasyon ay tama maliban sa litrato. Bella, kilala mo ba si Valeria Moore? Diretso lang ang tingin ni Almaro sa kanya na para bang naintindihan niya ang ekspresyon niya. Matapos ang ilang sandali sumagot si Isabela. Imposible to, hindi siya si Valeria. Nagulat si Sam. Tumingin siya kay Almaro at agad na tinanong, Miss Taylor, anong ibig mo sabihin? Hindi ba siya si Valeria Moore? Mahigpit na napatikom ang labi ni Isabela. Nakilala ko si Valeria Moore na nakatira pa ako sa Stoslo 9 years ago. Halo ang lahi niya mula sa East Eurasia. Ang tatay niya ay Caucasian, galing sa Sklokova at ang nanay niya ay mula sa Jakurari at may Oriental origin. Nakagraduate siya sa Turner Institute of Art at nag-internship sa Luxilia Inc. Pero hindi ganitong itsura niya. Valeria Moore, maintindihan ko kung pareho lang ang pangalan at apelyido, pero ang pagkatao, background at impormasyong nakalagay sa dokumento ay katulad talaga ng kay Valeria. Ang pinagkaiba lang hindi ang kilala kong Valeria ang nakasalitrato. Ang muka, pag-uugali, hindi ko naramdaman ang katulad ng naramdaman ko kay Valeria mula sa memorya ko. Iba ang tunog ng boses niya at sa mata niya, ibang-iba talaga. Ang kilala kong Valeria ay may almond-shaped na mata at punong-puno ng emosyon at malalim. At sa Valeria na yon, meron siyang matalim na mata na nagpapakita ng matalas, seryoso at malayong aura. Posible kaya na dahil sa plastic surgery? Tanong ni Sam. Umiling si Isabela. Kahit na nagpa-plastic surgery si Valeria, imposible mawala lahat ng hawig sa totoo niyang itsura. Ang kilala kong Valeria ay nasa 5'2" ang height. Ang tinitignan nating Valeria sa litrato ay nasa 5'5" ang height kahit na hindi siya naka-heels. Naging pamilyar lang si Isabela nang banggitin ni Sam ang pangalan ni Valeria. Nang tingnan niya ang impormasyon, katulad yun sa impormasyon ng Valeria Moore na kilala niya 9 years ago. Na-assign si Valeria magtrabaho sa department ko nung intern siya sa Luxelia. Imposible naman na maimali ko si Valeria sa iba kung makita ko siya sa personal. Kaya naman ang babaeng tong Valeria ang pangalan na hindi sa Valeria ang kilala ko. Nagulat si Sam. Hindi nga talaga nakasuot ng heels ang Valeria Moore sa picture at mukha siyang matangkad. Tinapik ni Almaro ang daliri niya sa mesa at mahinang sinabi. Ang makapal niyang makeup ay paraan niya para itagong bakas ng plastic surgery niya. Nakahalukip-kip si Isabel at biglang may naalala. Nang sinabi mo sa akin na tinitingnan mo ang mukha niya, eto bang ibig mo sabihin? Tumawa si Almaro. Kung hindi, sa tingin mo ba makukuha niyang atensyon ko sa ganyang mukha? Kumibot ang labi ni Isabel at walang sinabi. Mr. McBride, kung hindi siya si Valeria Moore, hindi ba yun malalaman ng tao sa paligid niya? Kahit na duman siya sa plastic surgery, malalaman nila dapat nila, hindi ba? Bumaba ang tingin ni Almaro. Kung gusto niyang pikain ang mga pagkatao, nang hindi nalalaman ng iba, hindi niya kaya yun na mag-isa. Paniguradong may tumutulong sa kanyang iba. Sumandal si Isabela sa gilid ng desk. Sa bagay, hindi niya pwedeng dayain ng tangkad. Wala siyang patunay. Tinas niya ang kilay niya. Mukhang kailangan kong bisitahin ng Luxelia
Paniguradong may impormasyon pa ni Valeria ang Human Resource Department. Gustong bang samahan kita? Nag-aalala si Almaro sa kanya. Naglakad si Isabela sa entrance ng study, huminto, humarap sa kanya at ngumisi. Mas mahalagang kalusugan mo, dito ka lang at maging lalaki nagtatago sa likod ko. Tumawa si Almaro. Nagmaneho si Maddie sa kalsada at lumabas si Isabela sa sakyan nang tumigil ito sa labas ng Luxelia. Matapos pumarada ni Maddie, tumigil ang dalawa sa puting lobby. Nagtatrabaho pa si Valeria sa Luxelia nang mag-resign ako't umalis, pero hindi pa kami nag-uusap mula nang mag-resign ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pumunta si Maddie sa counter at may sinabi sa receptionist. Bumalik din siya matapos ang ilang minuto. Ma'am, nag-iba ng board of directors ng Luxelia, pati na rin ang may-ari. Nagulat si Isabela. Kailan yun nangyari? 3 araw nang lumipas. Umalis ang original board of directors matapos magkaroon ng malalaking pagbabago. Bumaba ang tingin ni Isabela at nanatiling kalmado. Merong malaking pagbabago sa Luxelia Inc. Internal structure 3 days ago. Ang may-ari ng Luxelia, si Ison Sashen, ay malaking tao sa jewelry field sa loob ng 20 years. At nangungunang Luxelia sa mga brand sa jewelry industry. Kaya bakit niya ibibigay sa ibang Luxelia? Hindi ba't ikaw si Miss Vera? Pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran at ang taong tatawag sa kanya sa ganong pangalan, lumingon si Isabel at sa pagkakataon, ang una niya nakita yung malalim at well-defined na eye sockets. Mr. White. Naniningkit na mata niya, kakaiba nga naman ang pagkakataon, hindi makapaniwala si Arturo na siya yun noong una. Pero napatunayan niya yun habang papalapit at nakita ang mukha niya. Hindi kita nakita sa loob ng 3 taon at wala kang gaanong pinagbago, Miss Vera. Ikaw din, Mr. White. Ngumisi siya at kaswal na sinabing. Bumalik ako dito para tumingin pero nalaman ko na wala si Ison dito. Nag-iba ng may-ari? Tumango si Arturo. Nabili ni Mr. Argente ang Luxelia, ang anak ng consortium, mula sa Yaramore 3 days ago. Nabili? Bahagyang nagulat si Isabela nang napakibit-balikat si Arturo. Sabi raw ay matapos ipasok ng Bureau of Investigation si Mr. Sting Dengi. Malaki naging epekto nun sa Luxelia dahil sa connection kay Mr. Sting. Kaya binenta ni Ison ng Luxelia kay Mr. Argente. Napatikom ang labing ni Isabela. Nakulong si Liam na nagungkat ng connection sa pagitan ng Luxelia at ni Liam. Hawak ba ni Prince Charles ang jewelry industry? Nakulong si Isabela sa pag-iisip sa nangyari sa Selena Jewelry Show 3 years ago. Dumalo si Judah bilang special guest noon at hindi ako makuha ng mga tauhan niya nang hindi napapansin ng mga guard at nakidnap din ang nanay ni Almaro ng mga taong yun sa Selena. Malakas ang loob nilang kumilos noon Jewelry Week. Paano sila nakakakilos ng harap-harapan kung wala silang taong nagtatrabaho sa loob? Iba't ibang emosyon ang makikita sa kanyang mata. Kahit na prinsipe lang si Charles, meron na kagad siyang kapit sa politika, sa komersyal at sa mga noble. Ngayon, hindi lang sinawala sa kanya si Liam at Judah. Na dalawa sa malaki niyang pain ay pinipigilan siya ng mga Gordon. Pero ang tinatawag na Solomon's vaccine ay lumitaw kagad nang nabunyagan tungkol sa virus outbreak. Ang ganong pagkakataon ay isang malaking benepisyo kapag nasa kalagayan ka ni Charles. Bumalik si Isabela sa kanyang malay at ngumiti. Nga pala, kilala mo ba si Valeria Moore? Nagulat si Arturo at ngumiti. Assistant si Miss Moore ng tito ko. Ano problema? Wala yun. Hindi nag-ibang tingin ni Isabela. Narinig ko na estudyante siya ni Solomon at naintriga ako doon. Iniisip ko lang kung pwede ko siyang makilala. Tingnan natin. Tumingin si Arturo sa kanyang relo at sinabing, may kailangan pa akong puntahan na appointment, kaya mauna na akong umalis. Tumango si Isabela. Nagdilim ang ekspresyon ni Isabela habang naglalakad si Arturo papuntang elevator. Mukhang sinadya niyang umiwas sa usapan. Ayaw niya bang pag-usapan ng tungkol kay Valeria o may alam siya sa nangyayari? Sa loob ng sasakyan, tinitingnan ni Isabela ang mga dokumento. Nagtatrabaho pa rin ang manager ng Human Resource Department ng Luxelia sa company. Kaya nagawa niyang makuha ang impormasyon ni Valeria mula sa department. Nag-resign si Valeria sa kumpanya 3 years ago. Bumalik ako sa bansa ng panahon na yon. Sa oras na yon, nakatanggap ng tawag si Isabela kay Almaro at tinanong niya, nasa Luxelia ka ba? Kakakuha ko lang ng mga dokumento ni Valeria. Sumandal si Isabela sa likod ng rear seat at hulaan mo kung sino nakita ko. Saglit siyang natahimik. Sino? Si Arturo.
Tumingin si Isabela sa bintana, kumikibot ang mata niya. Sabi niya sa akin, assistant ng tito niya si Valeria Moore. Tumawa si Almaro pero walang sinabi. Sinarili na lang niya ang kanyang iniisip. Pero nang banggitin ko si Valeria at Solomon, iniwasan ni Arturo usapan. Ngumisi siya. Sa tingin ko'y may alam siya. May alam siya tungkol sa impostor na Solomon na nagre-research sa antibody. Bumuga si Almaro ng hangin na para bang naninigarilyo siya na sinabi sa mihinat na mamaos na boses. Base sa nalalaman ko, wala sa pamilya ni Arturo nag-aaral ng medisina pero may isang taong umalis sa kanilang pamilya. Matagal nang lumipas. Napatigil si Isabela. Tito niya bang tinutukoy mo? Oo. Tumigil si Almaro at kalmadong sinabing, pero wag mo silang alalahanin. Tunay yung antibody. Gusto ni Charles na maayos ang reputasyon niya gamit ang antibody. Habang hindi ko naman ginamit kaya panalo pa rin. Infected siya kaya nakabanti sa kanyang media. Malaki ang epekto ng paggaling niya kay Charles. Walang gagawin si Charles sa kanya ngayon at walang ibang hihilingin ko hindi gumaling siya. Tiningnan ni Isabel ang dokumentong hawak niya. Gusto kong malaman ang tungkol kay Valeria Moore para mapatunayan ko na dalawa sila. Dalawa nga sila. Ilang abo ang bumagsak mula sa sigarilyo ni Almaro habang kalmado niyang sinabi. Hindi siyang Valeria Moore na kilala mo dahil may nalaman akong bago. Ha? Ang bilis mo. Anong nahanap mo? Inayos ni Isabel ang buhok niya at ngumiti. Sasabihin ko sa iyo ngayong gabi. Lumiwanag ang ilaw ng buwan sa kortina sa kwarto na nagliwanag sa higaan. Ang ilaw sa lamp ang umaninag sa pares ng walang saplot. Humiga si Isabela sa dibdib ni Almaro at mahinang umungol. Plano mo bang sabihin sa akin sa galaw mo nang sinabi mo na ngayong gabi mo sasabihin? Hinawakan ni Almaro ang ilang hibla ng buhok ni Isabela. Masyado kang nakakaakit at hindi ko mapigilan ang sarili ko. Umungol si Isabela. Itigil mo na yung palusot mo. Gusto mo lang talaga akong parusahan. Hindi pinagpatuloy ni Almaro na asarin siya. Tumayo siya at kinuha ang ilang dokumento sa drawer. Namatay si Valeria 3 taon na nakalipas. Nagulat si Isabela nang makita niyang death certificate sa puting papel. Female, Valeria Moore, 23. Died in a fire, burns to her face causing asphyxia due to obstruction of the respiratory system. Namatay siya 2 buwan matapos ang aksidente ni Isabela 3 years ago, nang ilang buwan lang matapos na mag-resign sa Luxelia. Tumingin si Isabela kay Almaro sa pagkabigla. Paano mo nahanap ang death certificate? Sumandal si Almaro sa headboard habang nakayakap sa bewang ni Isabela. May record ang ospital. Ang kailangan ko lang ay konting skill. Alam ni Isabela tungkol sa hacker skills pero hindi niya alam na kaya niya yon. Nagulat ka ba? Hinawakan ni Almaro ang gilid ng mata niya. Nag-aaral ako ng computer science sa university pero finance ang major ko. Oo, ang galing mo. Saan ako magaling? Nilapitan siya ni Almaro pero hindi sobrang lapit. Nakaramdam ng kiliti si Isabela kaya nagkibit balikat para makatakas. Ngumiti siya. Magaling ka sa lahat, hindi ba? Bumalik sila sa usapan ng tinanong niya. Kahit na hindi nadeklara ang pagkamatay ni Valeria, nag-file sanang pulis tungkol doon, hindi ba? Nakatitig si Almaro sa mata niya. Wala talaga, hindi yun nakareport sa Registry of Vital Records and Statistics. At magbago ng plastic surgery ang itsura ng isa. Kung aalis ang isa sa social circle, walang makakaalam. Imposibleng magagawa yun isang tao. Maliban na lang kung may tutulong na may kakayahan. Sumandal si Isabela kay Almaro. Mabutit na patunayan nilang impostor si Valeria. Ngumiti si Isabela. Sa tingin ko may gusto sa'yo si Valeria. Napakunot si Almaro. Iniisip mo pa rin bang nangyari sa ospital? Hindi. Nagtaas si Isabela ng kilay at hinaplos ang Adam's apple ni Almaro. Interesado akong malaman ang intensyon niya. Lumapit siya kay Almaro at nagpanggap na kilala ang impostor na Solomon. Kung yun ang plano nila, magkakamali siya balang araw. Hinawakan ni Almaro ang kamay niya at ngumiti. Magpapanggap ka na naman ba? Sayang naman at hindi ka naging aktor kasama ni Darius gamit yung acting skills mo. Yumuko si Almaro at madiin siyang singil ng halik dahil binanggit niya si Darius. Nang nagkaroon na siya ng pagkakataong huminga, namumulang mukha niya't basa ang mata, mukhang naiinis. Meron nakakainis ng tao na gusto ako ibigay sa kanya noon. Hindi ko na siya pwedeng banggitin ngayon. Nagdilim ang mga mata ni Almaro at pumaibabaw kay Isabel at suminghal. Mukhang kailangan ko magtrabaho ng maayos para makalimutan mong sinabi na nakakainis na tao na yon.
Kinabukasan, nang umalis si Isabela sa East Island Villa, dumating si Teofilo para sabihin ng lunch party kay Almaro. Kailangan mong dumalo sa lunch party kahit ano man ang mangyari. Tinulungan tayo ni Miss Moore at Solomon. Kailangan nating bayaran ng utang na loob na yon. Seryoso si Teofilo tungkol doon dahil nagtitiwala siya sa kanila. Isinara ni Almaro ang dokumento at hindi tumanggi sa kanya. Kung party yon, pwede bang pumunta sa Bella? Plano mo bang isama siya? Nang makitang mukha ni Almaro, walang magawa si Teofilo. Gawin mong gusto mo. Umalis na siya. Nakatayo si Sam sa labas at pinanood palayo si Teofilo bago pumasok sa study. Mr. McBride, hindi pa rin ba magandang tingin ni Elder Master McBride kay Miss Taylor? Alam mo naman kung gaano katigas ang matandang yun. Tumingin sa kanya si Almaro at ngumiti. Pero hayaan mo lang siyang umakto ng ganyan. Ginanap ang lunch party sa Regent Restaurant. Pumasok si Almaro at Sam sa private room at nakita si Valeria nakikipag-usap kay Teofilo. Tumingin si Valeria sa malamig niyang mukha. Kamustang kondisyon mo? Nag-aalala ang teacher ko? Mahinang umiti si Almaro at tinanong. Kung nag-aalala siya, bakit wala siya dito? Ibinaba ni Teofilo ang wine glass niya. Oo nga, gusto ko makita siya ng personal. Wala ba siya rito? Saglit na nagbagong ekspresyon ni Valeria pero nanatili siyang nakangiti. Sinabihan ko siya pero wala siyang oras. Hindi siya makakadalo. Naintindihan ni Teofilo. Tiningnan ni Almaro ang message sa kanyang phone, ngumiti at nagtaas ng kilay. Kain na tayo. Tumigil si Sam at bumulong. Mr. McBride, hindi ba natin hintayin si Miss Taylor? Hindi ba't sinabi mong isasama mo si Isabela? Bakit wala pa siya rito? Sabi ni Teofilo. Hindi siya pupunta. Sinara ni Almaro ang phone niya at nilagay sa mesa. May hindi pagkakaintindihan sa ospital nung nakaraang araw. Anong nangyari? Naningkit ang mga mata ni Teofilo.